Praise the Lord, purihin po ang Diyos sa ating minamahal na beloved preacher, Alex, at sa ating minamahal na beloved preacher, Danny, at sa lahat na anak ng Diyos na nandirito, binabati ko po kayo ng magandang hapon sa pangalan ng Panginoon. Ako po pala ay Tobong Bicol. Ako po ay dating member ng RAM at pinsan ko po si Imelda Papin at saka si John Arcilia. At nais ko rin po sanang mag-artista noong 1987. Subalit ayaw kaming tanggapin ng Channel 7. Kaya ang ginawa namin, inagaw namin yung Channel 7 noong January 27, 1987. At dahil po doon, ako po ay dinala sa Camp Crame at daging pasaway, ilinipat po ako ng Muntinlupa. At doon sa Muntinlupa, magulo na po ang aking kaisipan. Sabi ko, sira na ang aking ambisyon. At mayroong naggagawain po doon, na in-invite po ako ng aming leader na si Colonel Canlas. Sabi niya, Arsi, mag-attend ka. Sabi ko, wala akong panahon diyan, sir. Magulo pa ang isip ko. Sige, pagbibigyan kita. Nakita ko po, pagsilip ko, nakita ko mahaba yung damit at haba ang buhok. Sabi ko, anong grupo ba yan? Sabi niya, Jesus Miracle Crusade. Wala ako, sir, na wala akong ambisyon o mag-decide na magsali dyan. Ayaw nyo muna ako dahil magulo pang aking isip. Habang may nagsasalita, ang ginamit niya pong talata yung sa John, sa aklat ng Roma, chapter 3, verse 10. Sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala. At doon, sabi niya, mayroon dyan na isang tao na nagtatapang-tapangan. Sabi niya, hindi totoong matapang yan. Sabi niya, hinahamon ko yan. Kung talagang matapang yan, lumabas at umatin dito sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, pambihira, pakialamira ito. Bakit? Natutulog ako rito, hinahamon ako. Habang nag-worship, sabi ko, napaka-corny naman ng mga ito. Tinataas yung kamay, umiiyak. Pag hindi makalipad, iiyak sila. Parang mga kwan ito. Sabi ko, mga buwang-buwang to. Pagkatapos, makalipas naman ng isang linggo, sabi sa akin ni Colonel Canlas, Arsi, attend ka ng gawain. Pinagbigyan ko. Tapos noon, yung isang preacher, yung isang babae, nagtitestimony. Parang akong pinapatamaan. Sabi ko, tumayo ako dahil naasar po ako. Sabi ko, pag hindi ka tumigil, hahalikan kita pag nakapikit kayo. Pagkatapos noon, sabi niya, pagtapos ng gawain, sa halip na magalit siya, sabi niya, Brad, mahal ka ng Panginoon. Sabi ko, hindi totoong may Diyos. Dahil kung may Diyos, bakit hinayaan na mapunta kami rito na samantalang ang pinagnalaban namin, mabago ang bulok na sistema ng gobyerno. At nung time na yon, kalalabas ko lang po noon sa Bartolina. Dahil nagkudita po kami doon, sino po yung nakakilala kay Colonel Dulay, kay Governor Dulay? Si Governor Dulay, kasama ko po doon sa loob ng Maximum. At nagkandak kami ng kudita doon sa loob. Mga kasamaan ko po ay lahat namatay. 2 lang kaming nabuhay. At ako po ay nabartolina na may kadina at may bulang aking paa. Ako po ay inkomunikado nung time na yon. Dumating po si Attorney Joe Villanueva at ang kanyang asawa at may dalang kasulatan na ako ay kalabasin para mag-attend sa gawain. At ang time na yon, ang nandoon po ay si Brother Nerds. Isang pari po ito kasi. Bago ko po ituloy yung patutuko, ako po ay noong 1984, nag-renegade soldier na po ako. Dahil po sa aking trabaho,
nang sabi sa akin ng provincial commander ko po na dahil I belong to the Philippine Constabulary, ako po ay naging IOP Detachment Commander. Ang sabi sa akin, RC, tinitira tayo sa radyo, hulihin nyo yung mga trusong yan. Sabi, dahil order, hinuli ko. Nung mahuli ko po yung mga truso, report po ako sa kanya. Sabi ko, sir, mission accomplished. Habang nakataas yung aking kamay, hindi nagre-response. Umabot na isang oras, ibinaba ko ang aking kamay. Sabi ko, sir, nahuli ko na. Accomplished na ako. Oo nga, bakit mo hinuli? Di ba sabi mo, sir, hulihin ko? Oo nga, bakit mo nga hinuli? Maya-maya, dumating yung MP. Pagkatapos, may dalang papel. Ang nakalagay doon, technical arrest ako. Sabi ko, sir, bakit technical arrest ako? Nasamantalang hinuli ko nga yun. Itong mga kahoy na ito, illegal ito. Wala tayong magawa. Yung pala yung may-ari ng mga truso pa lang yun, isang senador at 2 mayor. Sabi ko, sir, bakit dadalhin ako roon? Sa halip na ako ay mapromote, mabigyan ng commendation, bakit Provost Marshal? Sabi niya, wala tayong magawa, RC, sunod na lang. Pagdating doon sa Provost Marshal, naisip ko, sabi ko doon sa CEO doon, sabi ko, sir, payagan mo muna ko, kunin ko yung mga gamit ko doon. Marami doon alimango at saka kambing. Bigyan kita pagbalik. Sabi niya, sige. O yung pagdating ko doon, pinulong ko yung 3 detachment. Sabi ko, sino ang sasama sa akin? Dahil sa halip na tayo bigyan ng commendation at i-promote, ako ngayon ay naka-technical arrest. Ang sabi na kaming lahat, o kaya nung magtaasan sila ng kamay, nung 1984, dinala ko yung lahat ng tao ko na mundo kami. At yung time na yon, yung kapatid ko po ay Colonel Sanisa, nag-order po na, get my brother dead or alive. Sa madaling salita, wala na akong mapuntahan. Naisip ko po noon na mag-surrender. Dahil si Brother Nards, pari po ito dati. At saka yung sikat na isang mamamahayag doon. Nung makontak namin, pumunta sila. Sabi ko, hanapin mo yung pari na naghihimala. Dahil ang ginawa nito, dahil doon sa Naga, may tinatawag na Nuestra Señora de Piña, Francia. Binutasan nila yung ulo ng yung ribulto. At yung dugo ng baboy ata yun, o manok, ilinagay nila sa rape, ilinagay doon at linagyan yung mata ng ribulto ng yung host ng suwiro. Di tumutulo. Sabi niya, tingnan nyo, ang Diyos natin ay nagluluha na ng dugo. Yung pala, imbento lang nila. Kaya on that time na yon, nung gabi, nagkainuman kami. Pagkatapos, di ko man nakalain na si Brother Nards, isang pare, ay bakla! Bakla pala! Sabi ko, kaya nagalit ako. Sabi ko, mula ngayon, hindi na ako magsisimba dyan sa Katoliko dahil ang mga pari pala ay bakla! Kaya nung mangyari yon, nung magkita kami nung 84, ay nung 92, 94 ata po yun, nung na-invite siya, sabi ko, ito yung pare na sinurinderan ko. Born again na. Wala kaming time na makapag-usap dahil may mga escort nga po ako dahil bago lang sa Codita kami noon. Napakaganda yung mensahe niya. Sabi ko na born again yung isang pare. Pagkatapos po noon, sabi sa akin, nung taga Jesus Miracle Crusade, nag-preach siya uli, sabi niya, wala naman masama. Ang ginamit niya po ang talata yung sa John 1:12. Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya on that time na yon, at ang ginamit niya pang talata, sabi niya, kahit anuman ang ginawa mong kasalanan, pag tinanggap mo si Kristo, magkakaroon ka ng bagong buhay kay Kristo. Ang ginamit niya naman pong talata, yung sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At dahil po doon, nagkaroon po ako ng desire na maglingkod sa Panginoon. At salamat sa Diyos, in short po, napakabuti po ng Panginoon. Dahil po,
Ako po ay nasintinsyahan. Nakasuhan po ako ng multiple murder with multiple frustrated murder and attempted murder. Sa pananaw pantao, wala na, hindi na ako lalaya. Ang sentensya ko po ay triple life at 136 years. Pero salamat sa Panginoon, tunay na walang imposible sa Diyos. Amen? 1984, dapat amnesty na kami. Laya na. Subalit ako po ay may isang special mission na ibinigay sa akin. Ako po ay nanatili sa Muntinlupa para hanapin kung saan yung Shabu Laboratory ng Muntinlupa. Salamat sa Diyos. Dahil mission accomplished, ako po ay pinalaya ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Binigyan po ako ng pardon. Amen. Kami po ni na Danny Lim, noong 2010, sama-sama po kaming lumaya. Salamat sa Diyos, dahil tunay ang Diyos. Amen. At pinangako ko, sabi ko, paglabas ko, hahanapin ko si Brother Nards Brose. Alam nyo, sa paglabas ko, how many years? Mula ng 2010, 7 taon bago ko po siya natagpuan. Pero mahigit 30 years bago kami nagkitang muli. Pero pinangako ko, sabi ko yung taong yon na ginamit ng Diyos para makakilala ko, hahanapin ko. Subalit nung lumabas nga kami, nang mabigyan ako ng pardon, bago po pala yan, 97, salamat sa Diyos, nabigyan po ako ng pagkakataon na kumuha ng examination sa International Police. 10,000 po kami na kumuha ng exam. Purihin po ang Diyos dahil yung Pilipinas po ay nakapangalawa. Amen. Nasa loob pa ng bilangguan. Salamat sa Diyos dahil ang iyong abang lingkod, naging commission officer, hindi po sa lokal, kundi sa international. Amen! Ganon kadakilang Diyos. At sa ngayon, ang katayuan ko po na kabilang pa ako sa International Security Advisor. At diplomat din po ako ng 6 na bansa. At member din po ako ng ICC. Ito yung International Criminal Court, yung naging napasama dito si Miriam Defensor. Hindi ko akalain ako, hindi naman po ako abogado. Pero salamat sa Diyos dahil nabigyan ng pagkakataon ng isang Pilipino ay mapabilang sa International Criminal Court. Amen. Salamat sa Diyos dahil sa 7 taon na paghahanap ko, kasi nung lumabas ako, bawat tanungin kong mga pastor, kilala nyo ba si Brother Nards? Ay, oo, kilala namin. Nasaan siya? Ay, patay na siguro, hindi namin alam kung nasaan siya eh. Pero salamat sa Panginoon, talagang ang Diyos ay gumagawa ng daan. Yung kilala ko pong bishop, na si Bishop Suligon, sabi niya, nakilala ko, nagdalo kami ng gawain doon sa Jesus Miracle Crusade sa Murato. Nakilala ko yung pare na sinasabi mo na si Brother Nards Bruse. Talaga? Sabi ko, matagal ko na siyang hinahanap. Ibigay mo kako sa akin yung number. Nung binigay sa akin, tinawagan ko kaagad. Sabi ko, do you remember me? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, ano matagal na kita hinahanap? Sabi niya, pumunta ka dito sa Pangasinan. Sabi ko, saan yan? Sa Rosales. Ay, tika mo na, napakasulok na yan. Pero sabi ko, pinangako ko, na paglabas ko rito, ano man ang aking kalagayan, ano man ang aking tungkulin, hahanapin kita. Kaya pumunta po ako doon at nandoon nga si Brother Alex, may gawain po doon. Amen? Salamat sa Diyos. Dahil si Brother Nards, siya po yung ginamit ng Panginoon upang ako po ay makakilala sa Diyos. Amen. At ang pinagmulan ko ay naghasik sa akin ng salita ng Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Although ako po, mga kapatid ko kay Kristo, sinabi ko nga kay Brother Nards, kasi po ako ay nag-aral ng Bible School. Tapos po nag-masteral po ako sa Bible School.
At nagkaroon po ako ng thesis na the equality of the divine Trinity. Pero sabi ko ngayon, hindi pala yun ang tunay. Amen, nagkwentuhan kami. Ang tunay palang Diyos ay isa lang, ang Diyos na buhay. Ako po yung author niyan. The equality of the divine Trinity. At salamat sa Panginoon, ako po ngayon ay kararating ko lang, kahapon. Kahapon. Dahil napakabuti ng Diyos, dahil si beloved preacher Danny Quantiros, ay salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Alam nyo, kararating ko lang dahil may tumawag sa akin sa Mindanao. Sabi niya, Sir, may huminging tulong dito na may mga rebelde, yung MPE, isang commander at saka isang team leader ay gustong sumuko. Yung iba ay may sugat, hindi makababa. Sabi ko, mayroon naman dyan ng military, bakit ako pa? Pero sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo, baka trap lang ito, baka hostage ako. Pumunta po ako nung nakaraang linggo. Pagpunta ko po doon, umakyat kami ng bundok. Ang sabi ko, Lord, I do believe na may plano ka sa buhay ko. Kung itatrap man ako nito, kung i-hostage man ako, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Pero salamat sa Diyos. Dahil nasa Maynila tayo pa napili upang mag-surrender sila. Purihin ang Panginoon na ibaba ko po yung 7 surrenderers. At sila ngayon, totoo yung pangako ni Presidente. Sila po ngayon ay binigyan ng bahay, binigyan ng puhunan, at ginawa pa rin silang sundalo. Ipinasok sila sa Philippine Army. Kaya dito kung may mga kamag-anak po kayo, dahil totoo po yung panawagan ni Presidente, na gustong magsumuko, nandito po kami, ni na Brother Daniel at ni na Brother Alex, nandang tumulong. At napakaganda po yung pangako ni Presidente. Binigyan talaga sila ng kabuhayan, binigyan talaga ng bahay, at yung mga anak nila na hindi nakapag-aaral ay ipapag-aaralin. Amen! Kaya salamat sa Diyos. May special mission po kami, kaming 3. Hindi ko sasabihin, pero Mindanao po ang pupuntahan namin. Ilinggo po na ipag-prinyo kami. Mauuna na po siya sa Lunes. Kaming 2 ay sa Miyerkules. Maiksi lang naman po yung lalakarin namin. Aakyat kami ng bundok na aabot po ng 10 oras. Kaya, kailangan namin ang panalangin nyo. Amen. Sama-sama tayo manalangin. Salamat sa Panginoon, tunay na napakabuti ng Diyos. At nakita ko po yung kabanalan sa inyo. Bakit? Kayo lamang po ang nakikita ko na mayroong mahaba ang kasuutan. Amen. Dito po ako magtatapos kung bakit ko kayo itinataas sa Panginoon, bakit ko pinupuri ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Kasi ako po ay na-invite na maging preacher o speaker sa isang anibersaryo. Ako po kasi pag na-invite, nauna na po ako dyan at doon po ako nakaupo sa ulihan. Pag ako po napupuspos ng awitin, ako po ay lumuluhod. Lumuluhod po ako. At habang pong nakaluhod ako, mayroon din palang nakaluhod. Subalit, purihin ng Panginoon. Pag dilat kong ganyan, may nakaminiskirt, nakita ko iba. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa Diyos dahil yung kausuutan nyo ay mahaba. Kahit tumuwad kayo rito, nandiyan pa rin ang kabanalan. Amen. I challenge you all, kabataan. Huwag nyo nang antayin na mapunta pa ng kulungan. Huwag nyo nang puntahin na kung saan pa kayo mapunta. This is the day na tanggapin nyo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa Diyos po ang kapurihan.